Mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. Meron tayo dito ginagawa, pajero mga bossing. Pajero natin, naka-off-road mga bossing. Pogi. Okay, ang problema ng ating pajero mga bossing, dumating sa atin, wala na siyang front plate mga boss. Yung kanyang pulley, nakakabit pa naman yung pulley, pero wala nang front plate kasi tumatakbo daw sila sa expressway. Bigla daw nawala yung lamig, tapos parang may tumunog, no? So tumilapon yung ating hub yung ating front plate. Ayan mga bossing, wala nang front plate. Ito yung compressor niya. Ang hindi ko lang gusto sa mga nakita natin, ayan may mga dikit siya ng sealant mga bossing. Ginamitan ng gasket maker o yung ating 3-band siguro to. Tapos evaporator niya, serpentine. Yung likuran na evaporator mga bossing, durog-durog na, original pa So tingnan natin kung anong magagawa natin dyan. Pero kung kayang papalitan kasi ito, nag-usap kami ng ating kliyente, itong karap, dapat naman talaga laminated to, no? Hindi niya alam bakit daw napalitan ng serpentine. Pero ibabalik natin to ng laminated. Tapos o-offer na rin natin sa kanya na i-overhaul na tong compressor, palitan na ng mga o-ring. Kasi parang may mga tagas, pati yung oil seal, parang sabog na. Okay, kasi kahapon medyo busy tayo, kaya hindi natin na-check ng maganda pati yung likuran, no? Hindi natin nasilip, kaya hindi natin nakita. Ngayon, iniwan sa atin ng ating kliyente. Pag minsan kasi yun na medyo mahirap pag wala yung kliyente natin, no? Kung paano natin siya sasabihan o paano natin siya kakausapin na kailangan gawin tong mga ganito, no? Pero syempre, bibigay natin sa kanila yung detalye na kailangan nating sabihin sa kanila kung ano yung magandang gawin dito sa kanila mga piyesa, no? Kasi yun ang naman ang gusto niya, ayusin. Tapos yung condenser sa harap, ilalaminated na rin namin, pero hindi namin babaguhin yun nasa ilalim. Pero pag-aaralan ko pa rin mga bossing kung kailangan ko ba siyang palitan ng panibago na laminated na maliit, or ito lang munang gagalawin. Kasi ito yung original na plano namin mga bossing, magpalit lang ng laminated na isa. Pero itong ilalim, same pa rin yan. Pero check natin yan siyempre, pati yung ating pan kung gumagana. Okay, so yun ang issue ng kanyang pajero. Pero gusto niya ng pahimay, no? Gusto na niyang padetalye. Pati yung kanyang radiator, nakitaan natin ng kalawangin na. So sabi ko, mas mainam siguro kung isabay na pa-overhaul, no? Kasi napa-flashing na raw niya to, pero mayroong bakat pa rin ng mga kalawang. So medyo hindi siguro maganda yung pagkaka-flashing o yung pagkakalinis na sa system ng ating radiator, kaya meron pa rin naiwan o may nabubuhay pa rin kalawang. So pag na-overhaul natin yan, lilinisin natin ng maganda, no? May mga tagas-tagas kasi dun pero ganda ng kanyang pajero mga bossing, Okay, so yun ang project natin dito. Meron tayo doon sa loob, isang Avanza. Siyempre meron din tayo dito sa isa. Pero ito yung ating maiiwan malamang, kasi marami nating gagawin dito. Iisa-isahin natin tong ating pajero na to, no? Para mabigyan natin siya ng mas magandang lamig. Ano ba, tol? Tanggal na. No, yun na lang. O mga bossing, abangan natin kung ano na makukuha. Hindi natin nakuhaan to ng eksaktong reading dahil wala nga front plate. So hindi na natin kinabitan ng front plate dahil ang gusto rin naman niya ay pa-pull out na lahat para ma-general cleaning at check up na lahat, no? Kaya tingnan natin mamaya kung ano makukuha nating lamig dito. Mga boss, yung likuran, hindi na raw muna natin papalitan, no? So papalinis na lang natin, tapos tingnan natin kung may singaw. Pero kung may singaw, mapipilitan siya magpalit, no? Yan na itsura Tapos yung ating mga tubo mga bossing, ito nakitaan ko kasi ng mga sana ibang linya. Pakita lang namin sa inyo kasi may mga ginagawa tayo rito. Okay, nakitaan natin yung ating mga tubo ng mga itim sa loob. Dapat malinis kasi, no? Pero lahat yan may itim. So ngayon titirahin natin muna ito ng titimplahan natin ito ng lye. Papasukahin natin para matanggal yung mga naka dikit-dikit na black oil na yan dyan. Kasi ang mangyayari niyan pag humasa na naman yan,
at natanggal, papangit yung langis. Magba-black oil yan. Papalinis muna natin. Pati itong ating natitirang condenser mga bossing. Na-i-flashing na nila to eh. Pero dadagdagan natin ng panlinis pa ulit. Nalinis na nila kanina. Nalagyan na nila ng lye pero kulang pa. Kaya dadagdagan natin ng linis. Itong isang condenser natin mga bossing naka-install na. Itong ating laminated. Yun na lang, tingnan natin yung isa sa baba kung kailangan natin siyang isunod na i-convert, no? So kasi kung kailangan nating magtipid pa, no, mga bossing, titingnan muna natin yung iba. So hindi natin isasabay-sabay lahat dahil medyo gastos nga ito, no? Kaya tingnan natin yung mga pwede munang mauna at makakatulong dun sa ating aircon system. Mga bossing, pinapasukan natin yung ating mga tubo sa loob. Ayan, ilalabas niya yan kasi hindi po natatanggal sa 141B yung mga nakadikit na sa loob, kaya kailangan yung lagyan ng ganyan kung gusto nyo malinis ng tama. Kasi pag naiwan na naman yan dyan sa loob, mag-uumpisa na naman yan ng black oil o lahat yan ng mga tubo. Lalagyan natin yan, mamaya makikita natin yan pag natapos nating linisan ng tubig kung gaano kalinis. Mga bossing, ang daming lumalabas na mga itim-itim. Na-flashing na nila kanina to ng 141B, no? Pero ang dami pa rin na lumalabas, Mas lalo na isa, nagkulay gatas pa. O kaya talagang ang pag-flashing, talagang depende yan sa mga gagawa kung paano nila ipa-flashing. Okay. Okay mga bossing, tingnan nyo yung gaano kalinis yung ating mga tubo kumpara kanina. Ganyan kalinis lahat yan mga bossing. Parang bago. Tapos pagka nabanlawan na ng tubig mga bossing, hangin naman, tutuyuin natin ang hangin yan bago natin tirahin ng 141B at nitrogen, no? Para mas malinis. Ito hindi na natin sinama to, papalitan natin tong hose. Pero mamaya bago natin tirahin din natin. Ganito kaitim to kanina mga bossing. Ayan, ganyan kaitim yung loob. Hindi mo maaninag. Pero ngayon, ayan na. Ayan na yun. Linis na, Wala dyan, hangin mo natutol pagka natuyo na yan. Saka natin lagyan ng 141B. Mga bossing, ito yung radiator niya. Tingnan nyo kung gaano rin kalawang yung kanyang radiator, no? So sa pagpapalamig din po ng aircon, konektado tayo sa ating radiator. Kung tataas ang temperatura ng ating radiator, damay aircon natin, no? Yung itong kondisyon nitong kanyang radiator, ang dami ng tama, ang dami ng hinang. So titingnan natin, dadalhin natin doon sa ating kaibigan kung anong masasabi niya rito. So yan yung tama ng kanyang Eto, para sa akin kung talagang may pamalit, palitan din to ng panibagong radiator. Pero syempre, gasos, no? So titingnan natin doon sa specialist nito kung anong masasabi niya rito. Kung good pa ba itong i-repair o i-overhaul. So bahala na siyang mag-decision nung diskarte nito kung paano. Pero syempre yung iba naman kasing mga paggawaan, basta lang kumita, bahala na, no, kung anong kalalabasan. Hindi na nag-a-advise na pwede pa yan or palitan mo na. So para mangyari, may problema kasi kaya ganyan, no? Pero hanggat maaari sana kung makikilatis, ma-analyze na mas maganda kung kaya pa ba o hindi. Huwag nang ipilit pag hindi na kaya, no? Ang dami na nito mga bossing, Ito epoxy na lang, Siguro sumayad to or paano nabutas. Hindi ko alam kung paano nabutas yan. Kasi ang daming yupi-yupi. Hanggang dun. Meron tama ron.
O yan, papadala natin to sa ating kaibigan para mapa-overhaul natin. So bahala na siya dyan kung anong gagawin niya dyan. At tapos update natin to sa ating kliyente. Okay. Okay mga bossing, yung ating condenser ng ating Pajero sa ilalim, leak test tayo. Good naman, pero yung harapan nakitaan natin siya ng problema, may leak. Kaya andito, natanggal na sa ating sa ating pressure. Pero ang problema niya, tatlo ang lumabas na leak. Tatlong portion. Hindi siya ganun kalalakas, pero meron kasi nga malangis to kanina nung binaba. Ayun. Sayang yung linis, sayang yung flashing namin. Pero wala tayong magagawa kasi minsan kasi hindi magpapakita ang leak, no? Pagka meron pang mga langis na nakabara doon sa mga maliliit na butas na yun. So nangyari kanina na wash out natin yan, saka siya lumabas. Pero kung lumabas agad siya sana, so unang testing natin, hindi na tayo nagsayang na materialis, no? O nung ating nitrogen saka pang flashing. Eto wala naman to, wala naman nagpapakita. Good naman tong ating condenser pa. Ito lang talaga mga bossing. May problema talaga tong ating evaporator na to. Papalitan natin panibago. Mga boss, ito yung compressor natin. Ito yung siguro good pa to nung napalitan na to, sigurado ako ng compressor. Dahil 17C na yung nakalagay na compressor mga bossing. 17C na ang problema. Dahil nga may issue siya sa linya, yan ay yung tsura niya. Hindi naman ganyan kung sariwa, no? Nabalutan na ng mga black oil kagaya ng tinanggal natin doon sa ating linya. So ngayon lilinisin ko to isa-isa para at least ma-repress natin ng maganda tong ating compressor. Medyo sakal na yung aking boses sa sipon, no? O yan, 17C ang nakalagay sa kanya. Kaya tama lang din naman yung ating condenser na magkaroon tayo ng laminated. At yung isa nga, ito nga dapat palitan na rin to ng laminated na mas malaki ng konti dahil naka 17C siya. Pero tingnan na lang natin mamaya kung ano makukuha natin dyan kung hindi natin babaguhin yung ating 17C dun sa ating urig. Pero ang urig naman ng isang mga bossing serpentine eh. So naka-laminated na tayong isa. Tingnan natin kung babagay ba yung setup sa 17C, urig ilalim, tapos laminated yung itaas. Mga boss, ito na yung ating bagong evaporator. Okay, so original, hindi na tayo makakakuha ng original yan mga boss. Kasi limitado na mga original na mga ganito. O yan na yung mga lumalabas. Medyo bihira na rin nga po yan dahil wala na masyadong lumalabas na mga pyesa, no? Kaya bihira na makakuha ng mga ganitong evaporator. Pwede naman i-convert to sa laminated pero medyo malaki-laking trabaho. Mga bossing, lahat ng mga foam, pinalitan din natin yan. Nire-foam natin yan. Pati yung loob niyan, nilagyan na natin. So, sira na yung mga foam niya dati rito. So, nilagyan na natin yan. Yung harap, hindi natin nakuhaan. Pero goods naman yung harap na na-check na rin daw kung nakasara yung ventilation, no? Yung galing sa labas. Pinipix na kasi natin yan. Okay, kabit na lang. Okay, mga bossing, ito na yung ating compressor. Lilihain natin itong mga kalawang na to. Tanggalin natin lahat tapos isa-isahin natin yung kanyang mga piston mamaya. Ito muna unahin natin mga plate valve natin. Ayun na. Kasi ayun yung isang side naliha ko na. Yung apat madumi pa. Okay, tingnan natin to kung anong makikita natin dito isa-isa. Mga bossing, ito yung palatandaan na masyadong mainit yung linya. Pinipix na yung ating perol sa ating fittings. Kabilaan yan. Kasi ang nangyayari kasi dyan, pag hindi nakapix yan, sa sobrang init, bumibitaw agad yan o nagkakaroon ng singaw dyan. Kasi pag lumuwag dahil sa vibration, mainit kasi yung pinakang fittings na yan. Tapos hose lang yan, goma, aangat yan, no? Kaya pinipix yung iba. Pero sa atin, ito, papapalitan ko kasi ito eh. Hindi natin yan ipipix para makita natin kung may high pressure o wala.
Kasi doon mo pagbabasihan niya mga bossing kung may high pressure eh. Pag umaangat yung ating hindi nakapix na yan. Ayun mga bossing, bubuhin ko na tong ating compressor. Nalinis na natin. Nalinis na ba? Nalinis na. Nalinis na. Okay. Tama. May konting-konti naman siya mga boss. May mga gas-gas-gas na siya sa ating piston, no? So isa na yan sa mga pahirap o nahirapan na yung ating compressor sa high pressure na yan. Konti lang naman. So pwede pa naman to. O kaya lang natin binuksan para malinis natin ng maayos at mapalitan natin ng o-ring syempre. Ng oil seal. Oil seal natin mga bossing. O-ring natin. Nasaan bang o-ring ko? Wala pa. Pakatay o-ring. Okay, so buuin ko na lang to. Yun lang naman ang mga nakita natin dyan. Pero maganda, nalinis natin. Saka yung system, nalinis natin syempre. Okay, so dito tayo sa labas para medyo hangin ng konti mga bossing. Mahangin dito sa labas eh. Mahangin din yung gumagawa. Okay, buuin ko lang to. Uy, mabubuo na mga bossing. Hindi ko na nahawakan ng ating cellphone kung paano natin siya binuo. Ayan na yung oil seal natin. Very good na. Kakasakaw na lang yan dyan. Pero gagamitan natin yan ng pangkabit natin mga bossing. Ayan na. Para at least hindi siya masira dun sa ating labi na to. Okay, so dapat may pangkabit talaga ng ating oil seal. Kasi pag pinapersa mo yan dyan, matatalim yung mga groove na yan, mapupunit yan mga bossing, no? Ayan, no? Talim yan. Ayan, buuhin ko na. Pasensya na kayo, walang maghahawak ng ating camera. Mga bossing, testing, meron ba? Sige. Yun, no? Wala pang langis yun, no? Uy. Uy. Ayos, very good, sige. Very good na yan, ligtas na lang. Mga bossing, yung pulley assembly natin bago na yan, no? Kasi yung kanya na wala na yung hub niya. Ay itong ganito, nahulog. Tumatakbo daw sila sa expressway. Kaya pulley assembly bago yan. Okay na lang naman. Nakakabit na ibang piyesa, radiator, pinapakuha na natin. Ilalim. Okay, condenser na to na check naman yung carbon, good naman daw. So tingnan natin mamaya kung gumagana na maayos. Okay, laminated. Tingnan natin tong stock na to kung papantay doon sa ating 17. Pag hindi, mag-advise tayo na maglagay ng laminated dyan, no? Pero saka na lang. Ayan na. Medyo may mga tagas-tagas dito. 40, 50, 16 pala, kaki na. Kasi yung ating Fieldmaster 4M40 yata yun. O ito yung orig ng 4M40. Okay na lang. Mga bossing, nag-load na tayo ng Freon dito sa ating Pajero. So hindi na natin nakuhaan yung pagbalik ng ibang mga pyesa natin. Pero very good naman lahat yan. Naisa-isa na natin yan. At ang maganda rito mga bossing ay yung ating reading. Napakaganda, no? Yung ating nakitang konting tama ng mga compressor, nababasa rin ng konti ng ating gauge. Pero nasa 30 lang siya mga boss. 30, 175, dual unit yan mga boss. Yun nga lang, syempre, medyo late na, alas 5 na, no? So, tetestingin na lang natin yung pag-aaraw. Pero based dun sa nakuha nating high side, wala pang 175, tapos mababa ng 30, dual unit, palagay ko naman, very good yung magiging response ng lamig. Hindi rin natin ginalaw yung ating original na condenser dyan. Pero maganda yung pagkakalinis natin dyan mga bossing. Kaya palagay ko matutuwa yung may-ari dito, no? Kasi doon pa lang sa reading na nakuha natin, very good na. Okay, so titingin natin lamig mga bossing sa loob. Preo natin, konti na lang naman. Pero may lamig na sa loob. Mga boss, tasting tayo ng lamig. Okay, meron siyang thermostat na digital dito, no? Kanina nakaset siya ng 12 degrees Celsius pero ang bilis mag-automatic kaya binaba namin ng nasa 8. Ang bilis pa rin, nakaabot pa rin niya. Sinet ko siya ng 5 degrees Celsius dito. So tingnan natin kung makaabot pa niya yun. Nasa lamig na 7. Pero dito mga bossing sa ating manual na analog, wala pa siya sa G's, no? Pero ang bilis siya mag-automatic eh. Naaabot niya. Yan pa yung nakuha nating lamig. Titingnan natin kung hanggang saan niya naabot, tapos hanggang saan to, kung pati itong kanyang setting dito kung aabutin niya, no? Para makita natin kung hanggang saan yung lamig na makukuha natin. Okay, pero yun na yun. Yun na yung nakuha kong lamig sa ngayon, ha? Yun na yung nakuha kong lamig.
Tapos punuin na lang natin ng Freon. Tapos testing tayo ulit kung hanggang saan pa yan. Okay mga bossing, ito na yung final nating reading. So puno na yung Freon natin. Bumaba pa mga boss ng 175 yung high side natin. Tapos mga 25 lang ang low side. 25 lang dual unit. Tingnan natin yung lamig. So maganda-ganda na to kung sakali. Kung hanggang saan na yung thermometer natin, hanggang saan na ba? Okay mga bossing, nasa 9 na sa atin. Ayan na. Nasa 8 na nga eh. Tapos hindi pa niya naaabot ng konti yun, pero nag-automatic na kanina. Pero nasa 7.1 na siya dun sa kanyang thermostat, no? Pero sinet ko siya ng 5. Okay, pero nag-automatic pa rin, naabot pa rin niya. Grabe, malamig na to. Very good na to mga bossing. Obserbahan na lang natin. Sayang, kung may araw, matasting natin na maganda. Pero kahit may araw to mga bossing, sigurado tayo rito. Laban to sa ganyang reading. Ayos. Mga bossing, okay na tong ating Pajero, no? Pero syempre yung may-ari pa rin ng makakapagsabi kung hanggang saan at kung gaano ba kalamig yung nakuha natin dito or yung ginawa natin dito sa kanyang sasakyan, no? Syempre iba na yung tumatakbo, iba na may heat load sa loob o mayroon ng pasahero sa loob. Okay, walang tent, hindi ko alam kung naka-tent ng clear, pero masyadong clear, no? Hindi ko lang alam kung naka-tent siya ng talagang clear, no? Pero yan yun. Pero yung reading na nakuha natin mga bossing, para sa akin panalo na yun sa dual unit, no? Bibihira tayo makakuha ng reading ng ganong kababa sa mga dual unit. Maliban na lang talaga kung nakukuha natin yung tamang trabaho ng kada pyesa. Sino sila? Compressor, condenser, fan, syempre evaporator, expansion valve, filter. So lahat yan may konektado lahat. Pressure switch ng mga bossing nakarekta. Binuhay natin, pinapalitan na natin ng panibagong pressure switch, kaya very good na lahat to. Yung observation na lang pagka syempre tumatakbo na yung makina, iba na yung may vibration, iba na yung gumagalaw talaga or nalulubak yung ating sasakyan, lalo na to off-road mga bossing. So medyo magalaw-galaw talaga yan. Yan na yung magiging final niya. Ibig sabihin yung gamit na ng may-ari ang magsasabi sa atin kung very good ba yung ginawa natin. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat ulit sa inyo. Syempre, ingat lagi at God bless sa ating lahat. Thank you. Automatic.